Itong kamarin na ito, oh. Karabaw ang karamihan. Kung mayroon mang mga baka ay kaunti lang mga kabansil, oh. Tingnan ninyo, oh. Hi, hello. What's up mga kabayansil? Panibagong araw, panibagong vlog. Ngayon ay araw ng Miyerkules, Pitsa 22 ng Mayo. Mga kabayansil, dito naman tayo sa Kabangkalan ngayon para mamili tayo ng mga hayop, mga baka lang, at yung aking mga kasama ay mamili ng mga karabaw dito sa Kabangkalan. So ang content namin ngayon ay tuklasin natin ngayon ano ba ang mayroon dito sa Kabangkalan, na bakit na ang karamihan dito ay halos karabaw lahat yung mga binta ng mga tao dito, at kung mayroon mang baka ay kaunti lang. Tuklasin natin ngayon mga kabayansil yung kaibahan ng mga dito sa Occidental, kasi doon sa amin ay Oriental. So tuklasin natin ngayon kung ano ba ang mayroon dito, na halos lahat ang mga binta sa mga tao dito ay mga karabaw. Kita ko sa inyo mga kabayansil bakit marami ang karabaw dito kaysa mga baka. Hindi katulad ng bakong na halos tingnan natin yung mga truck na nakapunta doon ay halos mga baka ang mga karga, pero dito ay mga karabaw, halos maraming kalabaw. Ano ba ang mayroon dito sa Occidental? Ikumparar natin doon sa amin yon sa Oriental. Mga kabayansil, sa hindi pa tayo mag-umpisa, shout out muna sa aking mga subscriber at mga viewers dyan sa kaiba-ibang bansa, kang Sir Danny Podadira, Pandamak, at si Prani Bayati dyan sa Isabela, at sa mga sa iba pang wala hindi ko na shout out, ay shout out sa inyo lahat. Dito tayo ngayon ang content namin ngayon ay dito tayo sa Kabangkalan para tuklasin natin kung ano bang mayroon dito, na halos ang stockyard dito ay halos lahat karabaw at kaunti lang yung mga baka. Ang kaibahan dito mga kabayansil, hindi pa tayo mag-umpisa, ay panoorin ninyo hanggang dulo para makita naman ninyo at pakinggan ninyo yung aking mga salita at mga paunawa sa inyo bakit nga dito sa Occidental na karabaw talaga ang karamihan dito. So ipakita ko ninyo mga kabayansil, ang mga karabaw dito. Tingnan ninyo. Ako ba ha? Basta mga kabayansil, atay mayroon tayong karabaw dito na mayroong sakit yung kanyang paa. Tingnan natin paano ba natin makita na mayroon siyang sakit. Paano natin makikita? Kikita na rin natin. Sa mata? Ito mga sila. Saan ninyo? Oo. Tingnan yung paa niya. Oo. Dito natin malalaman. Tingnan ba ninyo yung kapag lumakad siya? May sakit siya mga kapatid. Kita nyo mga kapatid. Sa Hilonggo ay diringon ito mga kapatid. Pero sa Cebuano ay baksalon. Pero sa Tagalog ay hindi ko alam kung paano ang Tagalog.
No. Oh, ito mga kabansil. Ito na. Kita ninyo? Ito na karabaw. Wala sa kanyang loob ng katawan, pero dito sa kanyang paa. Parang napilay mga kabansil kapag palakarin natin ay parang tumitik. Yan ang makita natin na yung karabaw ay hindi talaga mabili ng pang-alaga. Yung kalabaw na ito ay mabili sa pang-kakay lamang. Yan ang tandaan ninyo kapag bumili na kayo ng hayop. Baka makabili kayo ng mayroong sakit na ganito. Sabihin natin na sa Cebuano ay baksalon, pero sa Ilonggo ay biringon. Tagalog? Yung sa Tagalog ay Hindi ko alam. dito lang ako. Salamat sa inyo. Baka nakita nyo. Itong kamarin na ito, oh. Karabaw ang karamihan. Kung mayroon mang mga baka ay kaunti lang mga kabansil, oh. Tingnan ninyo, oh. Oh. Kung mayroon mang mga baka, pero kaunti lang yung mga baka. Ang karamihan dito mga karabaw. Ano ba ang kaibahan dito sa Occidental katulad ng sa Oriental? Ang ipaalam ko sa inyo mga kabensil, kasi doon sa amin ay hindi kumakain ng karabaw na karne ng karabaw doon sa amin. Pero dito ang mga Hilonggo kasi ay malakas lang kumain ng mga karne ng karabaw. Kasi yan ang kaibahan sa amin. Dito maraming kalabaw. Doon sa amin ay marami ring mga baka. Kaunti lang yung mga kalabaw. Nakita naman ninyo sa aking vlog noon diyan sa Bakong na kaunti lang yung mga karabaw. Pero dito maraming karabaw. Kasi ang mga Hilonggo, mga kabansil ay lakas talagang kumain ng mga karabaw. Pero doon sa amin ay hindi kami kumain ng karabaw. Kasi sabi ng mga ating mga ibang tao dyan na yung kalabaw ay baka sumakit yung ating ngipin. Pero ang mga Hilonggo, kita nyo mga kabansil, oh. Maraming karabaw talaga, oh. Kalabaw. Ang baka ay, ang kalabaw dito nasa mga 15 ang pirasong baka, karabaw. Pero ang mga baka dito ay apat lang piraso. Yan ang kaibahan dito mga kabansil sa Occidental kumpara doon sa amin sa Oriental. Kasi ang mga tao dito ay malakas talagang kumain ng karabaw. Karabaw talaga ang kinakain, oh. Kita ninyo. Oh. Kalabaw talaga ang karamihan dito. Mayroon pa kong amigo dito nga malakas kumain ng karabaw, oh, ito. Kita mo mga kabensil, walang high blood ito kasi kalabaw ang kinain niya. Hindi siya kumakain ng baboy, hindi man siya kumain ng baka. Kalabaw talaga ang karni talaga ng kalabaw ang kinakain ng mga Hilonggo dito. Yan ang sinasabi ko sa inyo, kaibahan doon sa amin. Sa amin, hindi kami kumakain ng karabaw mga kabensil, kahit yung karabaw ay katayin. Kasi sabi nila ay baka sumakit yung ngipin namin. Pero mga Hilonggo mga kabensil, lakas talagang kumain ng mga karabaw. Yan ang kaibahan. Iba talaga sa dito sa dito sa Occidental kaysa doon sa amin sa Oriental. Doon sa amin kumakain kami ng baboy, malakas king kumain ng baboy. Baka kumain din kami. Pero sa Hilonggo mga kabensil, sila kumain ng mga baboy. Kanya nimo yun makita na yung mga Hilonggo ay malakas talaga. Kasi ang baboy ay maraming taong ma-high blood sa baboy. Kita nyo mga Hilonggo, mga malakas. Yan kaibahan mga kabansil. At isabay ko na rin yung nag-comment sa akin na paano
idol, paano ba natin tingnan yung hayop na walang sakit? Mga kabensil, tingnan natin yung hayop na walang sakit. Yung parang tao lang, tingnan nyo yung kanyang mata, oh. Kita ninyo, oh. Healthy mga kabensil yung kanyang mata. Ang kanyang ilong, to, oh. May pawis mga kabensil, oh. Kita ninyo, oh. May pawis ang kanyang ilong. Oo, oh. May pawis talaga ang iyang ilong, oh. Pero yung kalabaw na may sakit, yung bakang may sakit, ay walang pawis ang kanyang ilong. Kita nyo, oh. May pawis talaga, oh. At, oh, may pawis talaga ang kanyang ilong, oh, oh. Pinapawis ang mga ilong nila basta healthy sila. Pero yung may mga sakit mga kabensil ay walang pawis. Oh, kita niyo? May pawis talaga yung kanilang ilong mga kabensil, oh. Kita ninyo? At sa mga kaibahan sa baka, kasi ang baka ay mapawis rin ang kanilang ilong. Kita niyo? Oh, may pawis talaga. So, dito tayo itong pagtuklas ko sa mga kalagayan ng ganito, sabi ninyo na sa inyong comment na paano ba natin tingnan yung mga baka at karabaw na walang sakit. Ito, kabensil, tingnan natin yung maliit na baka, oh. Tingnan natin, oh. Oh, ito, oh. May pawis talaga ang kanilang ilong. Bakit wala silang sakit? Kasi ang kanilang mata, oh, hindi malalim. Pero kung ang hayop na baka at karabaw na mayroong sakit ay makita natin sa kanilang mukha. Yung matamlay sila at kung pagkainin natin hindi kumain, tapos mayroong sipon dito sa kanilang ilong na halos hindi maputol, hanggang mga isang dangkal ang kanilang sipon. At hawakan natin yung kanyang kanyang katawan ay mainit. Pero ang sakit ng baka at karabaw ay isa man lang mga kabensil, yung parang linalagnat, para ring tao ba, linalagnat at sinisipon. Ito ang kaibahan sa mga baka at karabaw mga kabensil. Kasi hindi katulad ng baboy na maraming sakit. Mayroon pang African swine fever. Itong kalabaw na itong puti, oh. Tingnan ninyo, oh. May pawis. So healthy sila mga kabensil kapag ganito. At tingnan ninyo yung kanyang puwitan, oh. Hindi sila nagtatai. Oh, kita ninyo, healthy talaga. Pero yung kalabaw na mayroong sakit, baka may bulati dyan sa kanyang tiyan, ay palaging nagtatai. At kung sa tao tingnan natin ay nag-LBM ba. Pero itong karabaw ito, healthy talaga, oh. At mayroon pang kaibahan mga kabensil kapag tumingin tayo ng karabaw na kahit wala sa kanilang tiyan ang sakit, ay doon lang sa kanilang mga kasukasuhan dyan sa kanilang paa, ay kailangan i-testing mo dito, oh. Oh. Testing mo dito. Pag testing mo ay basta hindi siya pilay at ang kanyang paglakad ay normal, wala siyang sakit mga kabensil. Yan ang kaibahan. So sana panoorin ninyo hanggang dulo para ang aking sinasabi ay makita ninyo. Kasi yung mga palatandaan nito, yung mga sign ay kasama sa ating pamimili ng hayop. Paano ba namili kayo ng hayop niya? Hindi niyo nalaman kung yung hayop ay mayroong sakit. So lugi kayo kapag
maabot na sa inyo ng hayop pero mayroon siyang sakit. Oh, kita ninyo. Pag karabaw ang tingnan natin mga kabensil, dito lang natin sila pisilin. Oh. Kita ninyo? Normal siyang lumakad. Hindi siya sa Hilonggo, sa Bisaya ay hindi siya baksalon. Sa Hilonggo hindi siya biring. Pero sa Tagalog hindi ko alam mga kabensil kung paano ba yung karabaw na sabihin ko lang na yung karabaw na ganyan, kapag pisilin natin dito ay parang napilay siya, ay sabihin na natin na mayroon siyang arthritis. Kasi hindi ko alam ang Hilonggo, ang Tagalog ng sa amin sa Bisaya ay baksalon, pero dyan sa Hilonggo ay biringon. Pero sa Tagalog hindi ko alam mga kabansil. Yan ang tingnan natin. Ito nabili na itong pangkarne kasi may siya, may marking na siya. Kita ninyo, may marking na. So nabili na. Testingan natin. Ito. Wala siyang sakit mga kabansil. Walang sakit. Ang kanyang mata hindi malalim. Diyan natin malaman na yung kalabaw, yung baka ay walang sakit kasi healthy siya mga kabensil. Mayroon pang sign na makita natin sa baka mga kabensil na kahit wala siyang sakit pero mayroong bulatis kanyang tiyan, ay yung kanyang mga balahibo ba, yung balahibo niya ay tumindig. At kita nyo, walang sakit talaga. Yung balahibo ay tumindig, pero ito wala itong sakit kasi healthy itong bakang ito. Ang sinabi ko sa inyo na ang ating pamili ng hayop ay kasama rin ang pagtanda natin na marunong tayong tumingin sa baka, yung mga sign na wala bang sakit. Kasi iba rin ang mamili tayo ng pangkatay at yung pang-alagain. Yung pangkatay mga kapensil, pwedeng mayroong sakit ang hayop pero bilhin lang talaga sa mga mamimili ng pangkatay. Pero dito sa aming mga kalagayan na namili kami ng pang-alagain, ay di talaga pwedeng mayroong sakit yung hayop na bilhin namin kasi ibinta naman namin doon sa aming lugar. Kung bilhin naman ng mga farmer doon kaso mayroong sakit, so sa daso na pamimili hindi na sila bumili sa atin kasi binintahan natin sila ng hayop na mayroong sakit. So sana na unawaan nyo yung kalagayan namin at yung aking vlog na sa pagtingin sa baka na at karabaw at baka na paano ba natin tingnan na yung hayop ay walang sakit. Kita niyo mga kapensil? Ay sabay ko na lang yung kaibahan dito sa Occidental at Oriental. So nasabi ko naman doon sa nasabi ko na yung mga kaibahan. Ano bang mayroon dito na wala doon sa amin, doon sa Oriental? Kasi ang mga tao doon ay hindi kumain ng karabaw. Pero dito sa Occidental ay malakas yung kumain yung mga tao dito ng karabaw. Meron pa ko litong mga kaibigan, mga kapensil, shout out mga kaibigan. Anong pangalan mo daw? Totoo rin sinabi ko doon na yung kalabaw dito ay yung mga tao dito ay hindi kumain ng
Malakas talagang kumain ng kalabaw? Totoo rin daw? Siguro. Kasi itong mga tao ito ay mga hilunggo to mga kabensil to. Totorong sinabi na ako daw na yung mga tao dito ay malakas kumain ng karabaw daw. Kaya doon sa amin mga kabensil, ang karamihan doon halos baka. Tingnan ninyo sa mga stockyard tulad ng Bluky, na Bilog, doon sa Bakong. Tingnan natin maraming baka. Pero dito, ano ba ang kaibahan dito? Ano ba ang mayroon dito na halos karabaw lahat dito ang binibinta sa mga farmer? Mayroong farmer, mayroong mga buy and sell katulad natin. So, tiningnan ko na yung mga karabaw at baka na paano ba natin tingnan na walang sakit yung hayop kasi kasama yon sa ating hanap buhay, yung nag-buy and sell tayo ng hayop. Sana manawain nyo at kung nagustuhan nyo ang aking vlog, i-subscribe, i-like, i-comment at i-share sa inyong mga kaibigan para pindutin ninyo yung notification bell para sa sunod nating mga video ay makita talaga ninyo. So dito lang ako, Driver Buy and Sell, sign out.